Mula po ito kay Aerial TV. Ang title po nito, Allies magbabantay, Amerika magpapadala ng mga assets sa West Philippine Sea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do it. Subscribe po kayo kay Aerial TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Amerika magde-deploy ng asset sa West Philippine Sea matapos humingi ng tulong ang PCG. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nangako ang United States Coast Guard na magpapadala ng mga asset sa disputed waters para suportahan ng Pilipinas sa paninindigan sa sovereign rights sa exclusive economic zone ng ating bansa ayon sa Philippine Coast Guard. Sa isang statement, sinabi ng PCG na i-deploy ng USCG ang North Pacific Coast Guard nito kasunod ng panukala ni PCG Admiral Ronnie Hill Gavan para sa mas malaking deployment sa high seas para tugunan ang nakaambang banta ng China na pag-aresto sa mga dayuhang trespasser sa ikinukonsidera nitong maritime boundary. Ang naturang panukala ay ginawa hindi lamang para sa USCG kundi maging sa Japan Coast Guard sa idinaos na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore kamakailan. Palakpakan po natin ng US, no? Talaga pong maigting po ang pagsuporta ng US po sa atin, no? Siyempre nga naman po talaga pong alanganin po talaga tayo dyan doon po sa panguhuli po ng China dyan sa June 15, no? Sa sinasabi nilang teritoryo daw kuno nila dyan sa West Philippine Sea. Halos buong West Philippine Sea po ay teritoryo daw nila. Kaya daw manguhuli daw itong baliw na China to. No? Kaya talaga pong hindi po tumitigil din ang ating big brother na US, no? At ang Japan din, no? Na talagang tulungan po o suportahan po tayo dyan sa conflict po natin dyan sa Indo-Pacific. Particularly dyan po sa West Philippine Sea. Sinira at kinumpiska umano ng Philippine Navy ang mga lambat sa pangingisda ng mga Chinese fishermen na inilagay sa loob mismo ng bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat mula sa isang state publication ng China, paulit-ulit umanong sinira ng personnel ng BRP Sierra Madre ang lambat ng mangingisdang Chinese noong ika-15 ng Mayo, kung saan mahigit 2,000 metro umano ng lambat ng China ang sinira habang mahigit 100 metro ng fishing nets ang kinumpiska ng Pilipinas. Siyempre nga naman, nasa teritoryo po ng Pilipinas yan. Ang hirap kasi dito sa China na kahit po na nasa EEZ na ng Pilipinas ay talaga pong sinasakop po nila. Sinasabi po nila na kanila daw po, teritoryo daw po nila yan, no? Kumbaga, sila po talaga ang trespassing dyan. Kumbaga, bawi-bawi lang po, no? Sa mga gantong paraan na nga lang po tayo makakabawi, no? Kung totoo man itong ginawa po yan ng ating mga yung ng mga lambat po ng US, ng na yan, ng China na yan, no? Bawi-bawi lang po, no? Actually, wala pa nga po sa kalahati yan sa pangbubuli po ng China sa atin, no? Actually, hindi nga tayo pumapalag sa water cannon nila sa panghihimasok din po nila dun sa BRP Sierra Madre nung in-intercept po nila yung resupply mission natin dun ng pagkain sa ating kasundaluhan dun sa BRP Sierra Madre, di ba? Kumbaga, sabi pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maximum tolerance pa rin po talaga. Kaya po, ganito po talaga ang mangyayari po dito. Talaga pong maraming salamat po talaga sa suporta po talaga ng US, no? Dahil po sa suporta po ng US ay lumalakas din po ang loob ng ating mga sundalo po talaga, no? Diyan po sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Manila-based think tank International Development and Security Cooperation official, palaging sinusubukan ng China na baliktarin ng kwento para sa kanilang interes at isang provokasyon ang paglalagay nito. Ang psych-ops na ito ay malinaw na ginawa para makuha ang simpatiya ng international community at pahinain ang malakas na salaysay at paglaban ng Pilipinas. Ang pinakahuling paratang na ito ay bahagi ng serye ng mga akusasyon ng China laban sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Well, hindi naman po talaga maniniwala na po ang international dyan, no? Sa China kasi po lahat na po talaga ay alam po ang ginagawa ng China sa Pilipinas, no, sa pambubuli sa atin. Kaya nga po tayo po talaga ay hindi po tayo gumagante, no? Matalino po kasi ang ating Pangulo, no? Kasi po yun lang po talaga ng inaantay po talaga ng China na tayo ay gumante. Kaya po tayo ay talaga pong pinoprovok po talaga ng China at tayo po ay binabaliktad po nila talaga dyan. Which is hindi naman po talaga maniniwala ang international media dyan, lalo na po ang international law, no?
talong-talo po talaga ang China dyan. Kasi po sila po talaga ang gumagawa po ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ng Beijing ng pagtutok ng baril sa mga tauhan ng China Coast Guard. Ang militar noong Martes ay naglabas ng isang video na nagpapakita kung paano kinuha ng mga tripulante ng China Coast Guard ang mga naka-airdrop na pagkain at mga medikal na supply para sa mga tropang nakatalaga sa outpost ng militar ng bansa. Troops stationed in the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal was largely successful. While some essential supplies were seized and dumped overboard by the CCG, our brave soldiers managed to secure the majority of the items that were delivered. The CCG's aggressive and unprovoked interference not only jeopardized the safety and well-being of our personnel, but also violated and established international norms and protocols. Tama. Such behavior is unacceptable and undermines efforts to maintain peace and stability in the region. We will continue to carry out our missions with unwavering dedication, ensuring that our troops are well supplied and prepared to defend our nation's interests. The Armed Forces of the Philippines denies the reported allegations of gun pointing by our troops stationed in BRP Sierra Madre LS-57 in Ayungin Shoal to China Coast Guard personnel. Wala naman po talagang pagtutok na ginawa ang ating mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. No? Naghanda lang po sila. Talaga pong pinakita lang po nila talaga na meron po silang hawak na armas. Kasi nga po dumikit po doon talaga sa BRP Sierra Madre yung mga Chinese Coast Guard na yun. No? Kumbaga na-threaten po sila. No? Kasi po commissioned po yun eh. Commissioned ano po yun yung barko po na yun. No? Kaya po hindi po legal, hindi po illegal na na magdala po ng armas po ang ating kasundaluhan doon. Dapat lang po na ipagtanggol po nila ang kanilang mga sarili po doon sa commissioned na barko po na yon na BRP Sierra Madre. Kaya po, naalog po doon talaga yung China, di ba? Nagulat sila, may mga baril eh. Di ba? Medyo umatras talaga sila nung nakita po nila yung baril na yon. Pero wala po talagang pagtutok na ginawa doon ang ating mga kasundaluhan. Our personnel are governed by the rules of engagement and clearly acted with the highest level of professionalism, Yes. restraint, and discipline in the performance of their mission to safeguard our sovereignty and sovereign rights. Foreign vessels that venture dangerously close to our military vessel and in violation of safe distance protocols Yes. necessitate heightened vigilance and alertness from our personnel. Kung ba naman dikitan kayo, di ba? Siyempre, kung isipin nyo kung walang resupply mission, kung walang media doon, di ba? Walang whatever, di ba? Talagang pag pinasok sila doon o inakyat sila doon sa BRP Sierra Madre, wala silang magagawa, makukuyog sila. Walang ibang tutulong sa kanila, kaya kailangan lang po talaga na meron po silang armas doon. Dapat po talaga armado sila doon. Pag sa ganung may violation na nga doon yung China doon kasi dumikit nga sila, di ba? Yung safe distance wala nang ganun eh. Kumbaga lahat na lang po talaga nilalabag po talaga ng China, kaya dapat lang po talaga na pakitaan na sila ng ganyang puwersa kasi po buhay na lang ating mga kasundaluhan yung mga nakataya dun eh. Kaya dapat lang po talaga na magpakita na po sila ng armas dun. Hence, our troops were seen on guard because of the CCG's provocative presence near BRP Sierra Madre. Yes. We reiterate our commitment to peace and stability in the region, as emphasized by President Ferdinand Marcos Jr. Any aggressive actions that threaten this peace and the safety of our troops and stations will be met with the necessary and appropriate measures. The AFP remains resolute in our duty to defend our nation and our people against any threat. Saludo po doon sa mga naka-station po doon sa BRP Sierra Madre. Hindi po biro po ang kanilang trabaho doon. No? Isipin mo naka-station ka doon sa sa talagang halos nabubulok na po talaga, kinakalawang na BRP Sierra Madre. Isipin niyo yun, ang hirap po ng sitwasyon po nila doon. No? Wala po talaga silang lahat doon na halos. Kumbaga kung talagang hindi sila masusupplyan po ng mga pagkain at mga gamot doon, talaga pong pwede pong magkasakit sila o may mangyari pong hindi maganda sa kanila doon. Kasi nga po, wala po talaga eh. Kumbaga, po yun eh, kumbaga naka-stranded lang po talaga yung barko na yun doon eh. Kumbaga actually hindi po siya working talaga, no. Talagang kalakalawang na po talaga. Mahirapan din po sila talaga mangisda doon kung sakasakaling kung pangingisda lang po talagang pagkukuhaan nila ng pagkain doon. Sobrang hirap po talaga at saludo po
dahil po sa inyong kabayanihan po dyan sa BRP Sierra Madre ay nagkakaroon po ng bantay po dyan sa mismong BRP Sierra Madre. Saludo po at mag-iingat po kayo lagi dyan. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na walang autoridad o karapatan ang China na kumpiskahin ang mga supply para sa mga sundalo na sakay ng Commission BRP Sierra Madre na nakaground sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang mga pagkain at mga medikal na supply ay inihatid sa mga tropa sa pamamagitan ng airdrop method. Sa panahon ng supply mission, ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard, sakay ng dalawang malalaking rigid-hulled inflatable boat ay nakipagsapalaran at lumapit sa outpost ng militar ng bansa sa Ayungin Shoal. This is illegal. This action of confiscating our supplies is illegal. Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan in the international order. You're not supposed to confiscate the supplies of another country, even in war. No? Sa gera, kung minsan ay pagka supplies na yan, food supplies and even medicines, no? Usually the adversaries would allow food supplies and medicines to pass through for humanitarian reasons. Kumbaga ano po yan, unwritten rule po yan, no? Hindi na po kailangan pang may tunay na rules, no? Kumbaga ano po yan respeto. No, kasi po kahit po kalabang bansa mo yan ay kailangan pong mag-resupply sila ng medicine o pagkain o kung ano man. Kailangan wag mong pakikialaman yun. Illegal po yun, no? Kung tutuusin kapag in-intercept mo yun, yung kanilang resupply mission, no? Kahit po yung mga patay po ng pagdaglaban po ang magdalawang bansa, no? Kokolektahin po yan ng mga kaalyadong bansa nila, yung mga namatay po nila, no? Hindi mo pa pwede silang barilin o tirahin. Ganun po yun. Unwritten rule po ang tawag doon. Ganun po talaga. Kailangan may respeto. Mula pa po nung centuries pa po yan. Yung mga panahon noong pa, ginagawa na po yan talaga na talaga pong kailangan ay irespeto mo yung ganyang galawan, lalong-lalo na rin po pag nasa gera. For humanitarian reasons. So, again, that is illegal. We have reported this already to our Department of National Defense. We have provided the information to the Department of Foreign Affairs. So, we have done our part. It's up to DFA now whether they're going to file a protest for this action, illegal action that was done by the Chinese Coast Guard. Sir, lumalabas din na parang we avoided na yung sea, yung supplying by sea, pero nag-airdrop tayo, pero parang ayaw nilang panampasin, yes. Kahit anong airdrop. Alam mo, yun na nga, we did that because we believe that we have to perform our missions in a peaceful manner. No? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. No? Isipin nyo, no, ang Pilipinas na talaga nag-a-adjust. No, airdrop na lang para wala nang water cannon dyan sa West Philippines. Pero talaga itong China, napakakulit talaga. Di ba, dumikit pa talaga sa BRP Sierra Madre. Talagang nakipag-agwan pa rin sa supply na pagkain na inaakala pa nga nila na construction material daw, no? Mga bobo rin talaga, isipin mo, no? Construction material, airdrop mo ba yun? Di ba? Walang common sense talaga itong China Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. So, we really have to assert our sovereignty in the area. Target ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng regular na maritime exercises ang US at Japan Coast Guard sa karagatang sakop ng Pilipinas at madalas na bumisita sa bansa. Ito ay para maipakita ang kanilang commitment bilang mga kaalyado na tutulong sa pagpapanatili ng malaya at ligtas na West Philippine Sea. Ayon sa PCG, kabilang ang US at Japan Coast Guard sa unang nagpatibay ng kanilang pagtalima sa pagpapanatili sa regional waters, na ligtas mula sa pagharap sa umiigting pang pagiging agresibo ng China sa pag-iit ng claims nito sa halos buong disputed waters. Dapat na po talaga yan naman magkaroon po ng ganyan tayo, no? Para talagang tumigil ng onte man lang yung China sa pangharas natin. Para nakikita talaga nila na talagang meron po talaga tayong kakampi dyan sa West Philippine Sea. No? Kasi po, pag tayo lang po talaga
ayaw tayong tigilan talaga ng ng China kasi alam po nila talaga ng US sa Japan pumapalag po talaga yan, no? Kailangan po talaga na magkaroon po talaga ng ng military presence po lagi dyan sa West Philippine Sea, dyan po sa EEZ natin. Pagiging agresibo ng China sa pag-iit ng claims nito sa halos buong disputed waters. Ginawa ng PCG, US Coast Guard at Japan Coast Guard ang pagpapahayag ng kanilang commitment sa 21st Shangri-La Dialogue Defense Summit na ginanap sa Singapore mula ika-31 ng Mayo hanggang ika-2 ng Hunyo. Idinaos ang naturang security conference laban sa pagpapatupad ng China ng fishing ban sa pinag-aagawang karagatan hanggang sa ika-16 ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Gayon din ang direktiba ng China na nag-aatas sa kanilang Coast Guard na ikulong ang mga dayuhang trespasser sa kanilang inaangking karagatan sa loob ng 60 araw ng walang paglilitis. Samantala, hinimok naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang USCG at JCG na bumalangkas ng mga bagong paraan para matugunan ang umuusbong na bagong mga banta sa high seas kabilang ang restrictions ng China sa paglalayag ng mga banyagang barko sa kanilang self-declared boundary, inihayag ni Armed Forces of the Philippines. Sobrang kapal talaga ng mukha ng China, no? Talagang gumagawa sila ng sariling rules dyan sa dagat. Isipin yung buong West Philippine Sea, teritoryo nila. Ayaw nila padaanin dyan yung mga foreign trespassers daw kuno, di ba? At manghuhuli na nga sila sa June 15 na walang paglilitis at ikukulong agad-agad. Di ba? Pag ginawa po nila ilang araw na lang po na malapit na po yan. Ay talaga pong magkakaleche-leche na po talaga. Diyan na po talaga rin magsisimula yan. Pag may nahuli po sila o hinuli sila na Pinoy dyan o kahit na hindi po natin kalahi, basta nandyan po sa Indo-Pacific, talaga kung Japan man yan, Indonesia, Vietnam, nako papalagan na po talaga yan, talaga pong dyan na po sila matatapos ang ang kalokohan po talaga nila na yan. Philippines, Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., na maraming mga bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at kahandaang tumulong sa ating bansa kaugnay sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ito ang ibinalita ng pinuno ng hukbong sandatahan kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa kanyang mga foreign counterpart sa sidelines ng 2024 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Aniya, maraming mga bansa na lumahok din sa naturang aktibidad ang nagpahayag ng kagustuhan na makipagpulong sa Pilipinas hinggil sa nasabing usapin, bagay na nakakatuwa aniya sapagkat nangangahulugan lamang ito na maraming mga bansa mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang interesadong tumulong at magbigay ng assistance at suporta sa Pilipinas kaugnay sa mga banta at pagsubok na kinakaharap ngayon ng bansa sa naturang pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Ayon kay General Bronner, malaki rin aniya ang kanyang ikinagulat na maging ang mga European countries ay nagpahayag din ng interes ukol dito. Maaari aniyang magpaabot ng assistance ang naturang mga bansa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga joint exercises, training, at joint operation kasama ang ating bansa. Alam nyo, sobrang sobrang ang palad po talaga, mapalad po ang Pilipinas. Kasi po talaga pong halos buong mundo po talaga ay handang tumulong at sumuporta po sa atin. Kasi po nakikita po talaga ng buong mundo na tayo po talaga ay nabubuli, Talaga po tayo po ay talagang ayaw tigilan ng China. At talagang hindi po tayo lumalaban ng pisikalan, Kumbaga international law po ang galawan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kaya po talaga nakukuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung loob po ng mga leaders po sa buong mundo. European Union, yung US, Allied Nation po, Lahat po talaga kasi po nasa legal po tayo. Ganun po. Kaya po talaga ang lakas po talaga ng ng Pilipinas po talaga, lahat po halos gustong tumulong sa atin at sumuporta dyan sa West Philippine Sea. Samantala, bukod dito ay inihayag din ni Bronner na maaari rin aniyang tumulong ang mga ito sa pagde-develop pa sa military capacity ng ating bansa. Yes. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na walang common sense ang China sa pagharang sa mission vessel na nagdadala ng mga pagkain at medical supplies para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama. As we can see from the Philippine side, sir, the Chinese did something, really did something. So, and then we did not publicize it, not ahead, pero at least shortly after, unlike previous incidents, sir. So, are we changing the strategy of the Philippines, sir? Kasi before, we normally announce it publicly, sir, right after, or the thrust is still transparency. The video will show that the ICAD activities
is all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. Tama. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. Yun nga po no. Kaya po sila ano diyan sa sa BRP Sierra Madre. Kala nila construction material, no. Common sense nga naman, no. Na wala kang common sense nga talaga in China. Isipin mo, no, construction material airdrop mo, hindi nasira 'yun. O kaya yung mismong BRP Sierra Madre o kung sino mabagsakan man nun, di ba? Talagang mai-injury o talagang masisira rin lalo yung BRP Sierra Madre. Yeah, common sense, construction material, airdrop mo. Yun ang wala talaga sa China, yung common sense. Tama siya, no? Tama yung sinasabi niya. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all food stuff. Yes. The measured transparency approach is still there. Ang hepe ng AFP na si General Romeo Bronner Jr. ay inilarawan bilang provocation ang mga aksyon ng China Coast Guard sa panahon ng rotational and resupply mission ng militar noong ika-19 ng Mayo sa Ayungin Shoal, kung saan kinuha ng mga tripulante ng China ang pagkain at mga medikal na supply para sa mga tropa na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Okay, the handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during RORES. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard, Chinese ribs, came very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement that whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Tigil ba natin yung airdrop, sir? Hindi. It's still one of our options. Airdrop is still one of our resupply options. Sir, kailan dinidecide? Airdrop, RORE? It's really up to the commander on the ground, the WESCOM. Isang consideration niya is the weather. Yes. So sometimes, because if you have bad weather, you cannot do airdrops. Sir, is it cheaper to also carry out airdrops? Yes, it's easier, it's cheaper, and it's faster. Yes. Aircraft, sir, involved, sir. Yeah. Apat na. Apat na aircraft? Apat na sorties. Apat na sorties, pero not necessarily apat na aircraft. Maring dineliver, balik, deliver, So it depends. Galing yun ang plano? Basta. Sir, nag-usap na kayo ng bagong WESCOM sa susunod na RORE? Meron na. I was briefed about the plans for the next RORE, but of course I cannot divulge that. Definitely we will continue doing our RORE missions because it is our obligation to take care of our personnel on board the BRP Sierra Madre. So how do we see this kind of threat posed by China? Because now they are getting closer and closer and they're posting a threat, right? How do we prepare for that? These are actually provocations already on the part of China. The mere fact that they recovered our supplies is illegal. You cannot do that. If in case they delivered the supplies to their soldiers, we are not going to get their supplies. We are going to allow them to get their supplies. Yung China talaga, walang ganun sa China, di ba? Wala balasuba sila kumbaga talagang wala silang rules o wala silang batas na sinusunod talaga. Lahat po sinusuway ng China. Kaya hindi po nila nire-respeto yung resupply mission po natin na yan. Tayo na kayo umiiwas, di ba? Airdrop na lang Hindi na yung by sea, di ba? Kasi pag by sea talagang water cannon, bangga-bangga, di ba? Yun ang iniiwasan nag-adjust na yung Pilipinas no. Pero talagang itong China talaga wala, ayaw talaga tumigil. Because this is for humanitarian reasons. How do we prepare our soldiers for maybe future incidents? Well, again, we have to emphasize that our soldiers abide by a rules of engagement. So there are certain rules that they follow, so that we will not escalate unnecessarily any incidents, and we are going to prevent war. The objective really is to prevent war. Ayun lang po atin po nagawa ng reaction video ang napakahusay ng dokumentaryo na to ni Aerial TV
Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka pa po naglalabas po tayo ng reaction video. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe kay Ariel TV. Ilalagay ko po ang link ng kanyang video sa description para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. Until next time po, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.